So, good day everyone. Since we already tackled about the IT applications in the food and beverage service industry in chapter 6, now let's tackle about the other restaurant technologies and hardware. From the history of restaurant evolution up to today, we cannot deny the fact that the food and service industry has changed a lot over the past decades and at a rapid pace. So dali kayo gabago ang ato ang mga technologies o ga-develop here sa ato ang food and beverage service industry. Then, by yours truly, Maria Karen Mendoza, let's tackle about why do we need to invest in new technologies. Ganun kinahanglan man kita ma-invest ani nga mga new technologies nga na-develop, dili ba siya ka sa kwarta or unsa may pulos niya nga nung kinahanglan man kita ma-invest ani. First, to be able to survive and keep up. Dili kita ato ang restaurant is dili maka-survive if dili kita musunod sa kung unsay kanang bag-o. If dili kita musunod kung unsay bag-o, kay malugi ato ang restaurant because wala may ganahan na customer nga mas prefer sa customer ang mga restaurants nga gamit og technologies. Next is to stay competitive. If ang imong other competitor nga restaurants kay gagamit og mga technologies, syempre mas pilion to sa mga customers o ang imong restaurant mawad-an og mga customers. Then next is the customer preferences has evolved. Ang mga customer adto na sila sa kung asa ang trend, sa kung asa ang sikat ug sa kung asa ang mas convenient. So, some of the other technologies in food and service establishments are the handheld POS systems or the point of sale systems, then the self-order kiosk, the online food delivery, and the food apps. So, what is a handheld POS system? So, it allows customers to order at the table and pay their bills. So, if sa una, ang traditional na way is pencil and paper, ang waiter or ang service crew kay maglist sa imuang order gamit ang papel o ang ballpen. So today, kanina gamiton ang handheld POS system. Masayon siya kay magpindot-pindot na lang ka. So this allows customer to order at the table and pay their bills. Instead, muadto ka ang customer sa counter, okay na nga naara siya sa iyang lingkuranan daan o sa iyang table nga daan. And ang system ang palapit nila nga gidala sa service crew. So this allows it improves order speed and accuracy. Mas dali ang transaction with your customer sa pag-take sa ilang order and sa pagbayad because if nakita ninyo kanang taas kanang murag black na murag camera siya tan-awon, kuha na siya iswipe na lang dira ang credit card para masayon if magbayad na sila sa ilang bills. Next is ang self-order kiosk. So, wala na kayo siya sa ato ng kanang familiar na kayo kay naa kita yung mga food and beverage service establishments nga gagamit ari sa Philippines. Ng mga sikat kayo nga mga restaurants. So, the self-order kiosk, orders are easily seen by the counter and food preparer. If mag-tap iniguman order sang customers, if sure na iya ang order, makita na sa counter kung unsa iya gi-order, then mas dali siya ma-disseminate ang imong order dito sa kitchen. So maluto ra dayon, ikaw nga igadto nimo sa counter, magpaabot talag ka nga maluto ang imong gi-order nga dito sa self-order kiosk. Katong imuhang mga gipangpindot dito. But depending on the kiosk's capability, this allows faster transactions as orders are easily seen by the counter and the food preparer. So if i-kuha na to siya, if i-compare sa first, kay parihar sila nga tungod ani kay mas mapadali ang pag-order. Then ang next naman nato nga technology sa food and beverage establishment, I mean example sa ato nga mga stores nga gamit sa self-order kiosk kay ang Jollibee and McDonald's. Familiar na kayo na sa ato. Ito na tayo na makita na igsud na to. So, next naman nga technology is ang online food delivery. Customer
customers can easily reach the establishment. So without the customers nga mo kinahanglan pa mahasol ug moadto sa restaurant, especially if dili nila I mean, layo ra kayo in your restaurant from that customers. If na ang online food delivery, mas gipadali niya kay ang food na mismo ang moadto sa customers, dili ng customers ang moadto sa restaurant para makakaon. So, this has become the most in demand, especially during the peak of COVID-19. Sikat kayo siya during the COVID-19 since kita nga people mga customers mas prefer nato nga dili mo gawa sa atong mga balay because madlo kita nga matakdan ani nga virus, so magpa-deliver na lang kita og foods. Next is ang food apps in phones to select foods and satisfy cravings. Example, Food Panda, Zomato, online delivery, and the Grab Food. So kani nga mga food apps kay nakig-shosyo ni sila or nakig-collab sa mga food establishments. Sa Food Panda, pwede ka maka-order og McDo, Jollibee, mga lain-lain nga mga restaurants, kaya sa lain-lain nga restaurants. So, broad ang pilianan nimo sa imuhang menu, daghan kay mapilianan nga sa imuhang mga cravings. Iyan na. Siyempre, nisikat sa siya pagka-COVID. Kay mas dali siya kay deliver sa siya dito ra ka mo order sa imong phone, di na ka mo adto sa restaurant. So establishments partner with Food Panda, Grab Food, Zomato, Metromart, and the like. So customers have various options where they can order. By installing the app on customers' mobile phones, they can already select various food establishments and satisfy their cravings with just a tap of their finger. Ang nakalain siya sa katong online food delivery kay sa online food delivery mo ato ka sa website ana nga restaurant na dito ka mo order or message. Kani naman sa food apps, sa app ka na mismo mo message and mao ang imuhang i-download nimo ang app na dito na ka mismo mo order. So that's all for our topic, the other technologies in food and beverage industry. Maura to katong handheld POS system, self-order kiosk, online food delivery, and then food apps. That's all. Thank you.